deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. Hello, hello. Medyo na delayed ang ating podcast dito sa Russia TV, ang ating pinagkakatiwalaang platform. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ito pa rin ang inyong lingkod, ang tunay na evangelist, pastor sa iba at brother sa lahat, na sana ay maintindihan nyo ang wisdom ng isi-share ko sa inyo. Number one dito ay walang money involvement. Wala itong tinatawag na donation na galing sa inyo, kung hindi ito ay purely sharing the salvation at ito ay ang understanding imputed righteousness na galing sa Panginoon. Excuse me. Nung nakaraang araw, diniscuss natin ang righteousness ng tao versus sa righteousness ng Panginoon. Pag nakita rin natin na ang righteousness ng Panginoon ang nakapagliligtas. Ang righteousness or katwiran ng Diyos ang nakapagliligtas sa mga mananampalataya. Ang righteousness naman ng tao, ito ay magagandang gawa na bunga ng pagkakaligtas or tinatawag ito na justification of through the righteousness of God na nakuha ng mga believers. Sila ay pinawalang sala ng Panginoon at doon pumapasok yung mga gawa na galing sa conviction na ang mga tao na to ay manggagawa na ng Panginoong Hesukristo. At iyan ay mababasa natin sa Ephesians 2:10 na we are now the workmanship of God in Christ unto good works. So, iyon ang tinatawag na kaligtasan at siguro sabihin kong ganito, when you believe God, ikaw ay magkakaroon ng imputation or imputed righteousness. Iyon yung sa Tagalog nito ay ilalagay sa iyo ng Panginoon ang righteousness niya, okay? Yung tinatawag na espiritu niya, sealing of the Holy Spirit when you believe. So dahil nasa iyo na yung tinatawag na imputed righteousness when you have faith, then dito na papasok ang sanctification. Yung sanctification, yun na yung tinatawag na the law of God na nasa puso mo, written in your heart, na iyan ay magki-create iyan ng justification sa iyo. Justification na self-righteousness siya, na yung justification ay self-righteousness na meron kang gagawin na pwede mong ipagmalaki sa sarili mo lang. Ikaw lang ang piplis doon sa nagawa mo. Yun yung tinatawag na justification or self-justification. Sa Panginoon naman, pag nailagay na sa iyo yung imputed righteousness na espiritu niya, ikaw ay justified niya. Meron ka ring justification, pero iyon ay galing sa Diyos. Yung justification na yon ay from God, ikaw ay pinawalang sala na niya. Pinawalang sala ka na niya from God. So, yan yung tinatawag na external na sa tao yon. Kumbaga, hindi na alam ng tao yon kung ano yung ginawa ng Diyos. So, ulitin ko ha, ano ang ibig sabihin ng imputed righteousness? Iyan ay ang nung naniwala ka sa Diyos, nilagyan ka ng righteousness niya, iyon ay espiritu niya na isinelyo sa puso mo. Now na nasa iyo na yung righteousness na yon, yan ay magki-create ng sanctification. Yung malalaman mo na kung ano ang Panginoon na nasa puso mo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, the law is written in their heart. Yung ibig sabihin, nakaukit ang law of God sa mga puso nila.
nung panahon ng Old Testament sa mga Gentiles. So ngayon naman, nasa puso natin ngayon at sinasabi ito ang sundin natin. Iyan ang tinatawag na sanctification. So, yung twofold of justification, sinabi ko na sa inyo, justification of yourself, yung self-righteousness mo na ikaw lang ang napiplease sa ginagawa mo, at yung justification na ginawa ng Diyos na ikaw ay wala ng sala sa harap niya. So ngayon, babasa tayo ng mga verses sa imputed righteousness. Kung 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 mararamdaman, kung maisa sa puso ninyo ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid ay magkakaroon kayo ngayon ng kaligtasan sa pananampalataya sa Panginoon na nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng ng sakripisyo, na nag-alay sa atin ng dugo niya para tayo ay maligtas. So, sa mga tao na nagbibigay pa rin na kailangan pa rin na may work para maligtas, iyan ang ini-expose ko sa inyo na sana ay tanggalin na natin, sana ay huwag na nating isipin na meron tayong gagawin para maligtas dahil ang mga verses na babasahin ko sa inyo ay ang pagmamalaki ni Apostle Paul, ang pagmamalaki at pag-expose na wala work involved tungkol sa kaligtasan. Umpisahan ko sa Romans 4:5. Okay, Romans 4:5. Kalagay dito ay, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So saan nagsimula ito? Nagsimula ito ay sa Genesis 15:6. Basahin natin ang Genesis 15:6 para magkaroon tayo ng Genesis ng pinagmulan, okay? Genesis 15:6, dito nagsimula ang faith. 15:6 Genesis, nung kinakausap ni God si Abraham, eto ang nakalagay. And he believed in the Lord. Tandaan nyo, yung Lord dito na ginamit ay all capitalized. L-O-R-D. This is God the Father at ito rin si Jesus ngayon sa Revelation. And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. So what is the keyword dito? Ano ang keyword na nakita natin? And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Believed. So ano ang equivalent ng believe? Ano ang kasama nito? Faith. Naniwala siya sa Diyos at ito ay in-account sa kanya for righteousness. So nung in-account sa kanya yung righteousness na to, what happened? Diba? He was then imputed righteousness. Ano ang inilagay? Yung espiritu ng Diyos kay Abraham, saan ang galing? Through faith. Kung papansinin niyo, not of works. Diba? Walang works. Pag pumunta tayo sa Romans na binasa natin kanina, inexplain ni Paul yung klase ng faith na na-adapt or nagsimula si Abraham na ini-explain sa atin kung paano na-impute si Abraham ng righteousness. So ito na ang sinabi niya. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Justifieth the ungodly. Sino yung nagja-justify ng ungodly? Ng ungodly? Si God, di ba? Ito, basahin ko sa Tagalog para mas maintindihan ng iba na hindi nakakaunawa ng English para and then makuha natin yung English and Tagalog explanation. Ulitin ko. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Sa Tagalog, datapwat sa kaniya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.
So, yun daw hindi gumagawa. Yung hindi gumagawa para maligtas, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, yung nagja-justify sa masama, yung nagpapawalang sala sa masama, ang pananampalataya daw na to ay bilang sa katwiran. Parang yung faith ng tao na to ay maibibilang sa katuwiran na kagaya nung kay Abraham. So, wala kayong nakikita dito na gawa, di ba? So, itataas ko yung basa sa 4, Romans 4:4. Nakalagay dito, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Sabi dito, ngayon sa kaniya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. So sa mga gumagawa daw para isama sa kaligtasan, ito daw ay hindi galing sa grace of God or doon sa regalo na kaligtasan. Kundi ito daw ay utang lang. So kung papansinin natin, yung comparison sa Old Testament na sinasabi ni Apostle Paul ay walang work na ginawa si Abraham. Although merong ginawa siyang tinatawag na justification of works nung ino-offer niya si Abraham, si Isaac. So, sa mga nakakaintindi sa istorya na to, titingnan natin kung ano yung nauna. Ano ba yung nauna? Justified by works or justified by faith? Ano yung nauna doon? So ang sagot, ang nauna ay ang justified by faith. Pinawalang sala ka muna sa pananampalataya mo at nilagyan ka ng righteousness of God. So now, ito na si Abraham. Naglalakad na siya, chapter by chapter, nagkaanak na siya. Yun nga, yung sanctification niya, yung kanyang natutunan sa Panginoon, yung trust sa Panginoon, binigyan siya ng command ng Panginoon na ialay mo sa akin ang anak mo. Kaya yung action ni Abraham doon, na iaalay niya yung anak niya, yung blood ng anak niya sa Panginoon, iyon ay action after being saved. Ligtas na siya. Justification, kung nangyari at napatay niya yung anak niya at nakalugod siya sa Panginoon, ang mangyayari doon, self-righteousness niya sa sarili niya yon na nasunod ko ang Panginoon. Nasunod ko ang Panginoon. Whereas hindi nangyari yon, na kapag malaki pa rin siya dahil pinigil siya ng Panginoon na mangyari yon sa purpose ng God. So ano nangyari doon? Na-justify niya ang sarili niya na I can follow God. Pwede kong, nasunod ko yung Panginoon. Sino ang na-please doon? Is it God or yourself? Di ba? Is it God or yourself? Ang sagot doon ay dalawa. Di ba? Na-please ang God dahil sumunod ka, at the same time, na-please mo yung sarili mo dahil alam mo nakasunod ka sa Panginoon. Sino ang na-justify doon? Yourself, di ba? Na, oy, kayang-kaya ko to. Kayang-kaya kong sumunod sa Panginoon. So, ang question doon, kasama ba yun sa kaligtasan? Is it part of salvation? The answer is no. Hindi yon. Kaya ang isinisingit sa inyo ni James, pagdating doon sa James na ipakita nyo yung sanctification sa inyo sa James 2:24, faith without work is dead na sinasabi, iyon ang ine-explain ni James na ipakita nyo. Pakita nyo yung pagkakaligtas nyo. Pakita nyo sa tao. Diba? And it's hindi iyan part ng kaligtasan. Ang kaligtasan is mainly, truly, by faith alone. Yung action natin is self-justification, self-righteousness. The only way to be saved is to have faith in God during the time of Abraham. Right now, the only way to be saved ngayon is to have faith sa gospel ni Apostle Paul.
Kaya tingnan natin ha, imputation, imputed righteousness. Tingnan natin ang sinabi sa Romans 5:1. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace with God through our Lord Jesus Christ. During the time of Abraham, it's only the Lord, di ba? Lord, walang Jesus Christ. Bakit ngayon may Jesus Christ? Kasi ibinigay na ng God lahat ng power, lahat ng judgment nung si Jesus Christ ay bumaba dito, na even si Apostle Paul ay persecutor ng Christians, di ba? Pero after nung patayin siya at ma-resurrect siya, sino ang tinawag niya to preach to us sa Gentiles? Si Apostle Paul. So sino ngayon ang susundin mo para magkaroon ka ng imputation or imputed righteousness na spiritual? Si Peter ba? Yung bang turo ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke, and John? O yung itinuro ni Jesus Christ dito kay Apostle Paul? Remember, Jesus Christ came down as a Jew, preached to the Jews. Hindi nangyari yun. So kailangan magkaroon kayo ng tinatawag na wisdom na saan tayo susunod ngayon. Kanino tayo susunod? Doon ba sa teaching ni Jesus Christ na buhay siya? O nung after the resurrection? Of course, after the resurrection. At sino ang tinawag niya after the resurrection? Si Peter ba? Si John? Si Matthew ba? Si Luke? Or si Paul? So ito si Paul. Si Paul ang tinawag niya at nagsulat siya ng 14 books or epistles, 13 epistles na hindi nawawala ang kaligtasan at isa yung Hebrew na nawawala ang kaligtasan. So sana makita niyo yung wisdom and sense ng sinasabi ko sa inyo pag naramdaman niyo na ang imputation, ang imputed righteousness ay ang paglalagay ng Diyos ng katwiran at yan ang Espiritu na gagabay sa iyo hanggang sa mamatay ka, hanggang sa rapture, at hindi na niya tatanggalin to. Hindi na niya aalisin. Sa 2 Corinthians 5 or 2 Corinthians 5:21, nakalagay dito, for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Litin ko sa English at tatagalogin natin. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. The key word here is what? Righteousness. Diba? Righteousness pa rin. Sa Tagalog, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Upang tayo ay maging sa kaniya'y katwiran ng Diyos. So, ang nangyari dito, sa 2 Corinthians 2:20 or 2 Corinthians 5:21, si Jesus Christ ay inaring ganap ng kasalanan natin or kasalanan ng mundo. Isang inosenteng tupa, isang inosenteng tao na walang kasalanan at ginawang makasalanan ang katawan niya dahil sa kasalanan natin. Siya ang nagpasan, siya ang kumarga. Naging makasalanan siya para sa atin. At ito ang plano ng God na siya ang pumasan, manifestation of the flesh na nasa kanya ngayon. Para ano? Upang ariing ganap tayo, upang ma-impute tayo ng righteousness niya sa paniniwala na siya ang nagligtas. Nung panahon ni Abraham, naniwala si Abraham sa sinabi ng Panginoon na you will be the father of many nations. Pag tinignan mo ang mga stars dito sa kalangitan, ganyang karami ang magiging descendants mo. Yan yung isa sa covenant. Do you believe me, Abraham?
Yes, Lord, sabi ni Abraham. Yes, Lord, I believe you. So ang nangyari, yung faith ni Abraham, yung paniniwala na yon ay ginawa siyang righteous ng Panginoon, imputed righteousness, binigyan siya ng salvation, binigyan siya ng kaligtasan na gagamitin nito Abraham para sa promise na ngayon ay nangyayari na. Ang promise na yon ay si Jesus Christ na aariin niya ang kasalanan ng buong mundo, na kung sino man ang maniniwala sa ginawa niya ay will be imputed righteousness na kagaya ng inimpute ni God kay Abraham. So nandito tayo ngayon. Maniniwala ba tayo sa stars, sa mga bituin na sinabi ng Diyos? Hindi. Maniniwala tayo na na kay Jesus ang kaligtasan natin, who knew no sin, pero ginawang sinful ang body niya para itagas yung dugo na yan, para tayo ay matubos at ma-redeem. So ano nangyari? I believe that. Naniwala ako. I have the righteousness of God. Kaya ako righteous dahil I have faith. I believe na ang sinabi ng Diyos kay Jesus Christ ay ito ang gawin mo, at kung sino ang maniniwala sa iyo, I will impute them righteousness. Ilalagay ko sa kanila ang katuwiran ko. Ang katuwiran ko, yung katuwiran ng Diyos ay nagliligtas ng kaluluwa forever. Kaya si Abraham ay ligtas forever kung mapapansin nyo. Lahat ng ginagamit ng Diyos ay ligtas. Sa panahon na yon, sa panahon na yon. At, okay, gusto kong mag-stand corrected, ano? Lahat ng naniniwala ngayon ay selyado ng Espiritu. During the time of Old Testament, pwedeng bawiin ng Diyos ang espiritu na ibinibigay niya. At ang good example diyan ay si King Saul, okay? Si King Saul ay binawian niya ng espiritu, at hanggang doon lang ang alam ko doon. Ang alam ko doon ay wala pang sealed with the Holy Spirit. Pero ngayon, ang promise niya ay seselyuhan niya, at ito ay hindi matatanggal hanggang sa mamatay, hanggang ma-rapture ang Kristiyano. So now, pansinin natin ha, naniwala si Abraham, imputed righteousness. Ang command ngayon ng God kay Jesus Christ ay kung sino ang maniwala sa ipapadala niyang anak ay magiging imputed righteousness din. So ngayon, paano ka ngayon maliligtas? Paano ka maliligtas ngayon? Paano mo ililigtas ang sarili mo kung ang paniniwalaan mo ay hindi ang sinabi ni God manifested in the flesh, na bumaba dito para maging sinful, to have sinful body, na ipapako sa krus, itatagas ang dugo, na pag naniwala ka daw dyan, whosoever believeth, doon sa ganong klase, as Jesus as the ransom for all, for those who believe, kung sino daw ang maniwala, iyon ay ligtas. So ang question, saan ka naniwala? Anong klaseng kaligtasan ang alam mo na meron ka? 'Di ba? Pareho ba nung sinasabi ko o doon sa denomination ninyo na sinusunod? So, ingat tayo diyan ha. Okay, sa Philippians 3, sa Philippians 3:9, ito napaka-importante nito ha. Sabi ni Apostle Paul, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So kung titingnan nyo, laging involved ang righteousness, laging involved ang faith or believe. Ulitin ko sa English and then tatagalogin natin. Sabi ni Apostle Paul, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So minention dito ay dalawang righteousness, dalawang katuwiran. Sa Tagalog nito, ito.
at ako'y masumpungan sa kaniya na walang katuwili. Wala yung righteousness ko. Sa makatawid bagay sa kautusan. At itong righteousness na to ay baliwala na galing sa kautusan, galing sa law. Hindi yung gawa ko or pagsunod ko sa batas, yung katwiran ko, hindi yan. Hindi yan ang kaligtasan. O kung sino man yung sumusunod sa mga may ipagagawa sa inyo, hindi yan ang kaligtasan dahil iyan ay aking katwiran. Sabi ni Paul, righteousness ko yan. Hindi iyan ang kaligtasan. So ano daw? Kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung katuwiran daw na to ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, saan ka mananampalataya? Saan ka maniniwala? Kay Kristo daw. So, ano naman ang paniniwalaan mo kay Kristo? Ano yun? Ano yun? The gospel, di ba? Yung gospel. Kanino nanggaling yung gospel? Kay Kristo din. Kanino itinuro? Kay Apostle Paul. So, saan natin makikita ang righteousness of God para maligtas? The gospel of Paul. Ano yun? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yun yung tinatawag na pag naniwala ka kay Kristo doon sa ginawa niya, ikaw ay mabibigyan, malalagyan ng katuwiran ng Diyos. Galing saan? Sa ginawa mo o sa pananampalataya mo? Sa pananampalataya. Ulitin ko ha. Kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So sinabi ni Jesus ng God, the Lord God, kay Abraham, you will be the father of many nations. Abraham, do you believe that? So Abraham believed, and it was counted or imputed righteousness kay Abraham. Father of many nations. Nasaan tayo ngayon? Nandito ngayon tayo sa fulfillment of the prophecy. Abraham by faith was imputed righteousness. Tayo, paano tayo maligtas ngayon? Imputed righteousness din. Kanino galing yung message na yon? Kay God, di ba? Ano yung promise? Na si Jesus Christ ay bababa dito, na have faith in Jesus Christ, at iyan daw ay galing kay God. Di ba? Ano sabi dito? Kundi ang katwiran sa pamamagitan, excuse me lang. Excuse me. Okay. Saan nanggaling yung kaligtasan or imputation of righteousness? Kanino? Galing din kay God or the Lord na pinaniwalaan ni Abraham na, Abraham, you will be the father of many nations. Nandito na tayo sa fulfillment ngayon na eto na ang many nations ngayon na maraming believers na naniniwala kay Jesus Christ. So ang sabi dito, hindi dahil sa mga pagsunod, lalo na sa batas ng law ang kaligtasan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano naligtas si Abraham? Buhat sa Diyos sa pananampalataya ni Abraham, siya ay imputed righteousness. Nilagyan siya ng katuwiran ng Diyos. Ngayon, paano tayo nalagyan ng katuwiran ng Diyos? May pagkakaiba ba kay Abraham o pareho lang? Pareho lang, di ba? I am imputed righteousness dahil I have faith. Naniwala ako sa pinadala ng Diyos. Naniwala ako na siya ang tumubo sa akin. Naniwala ako na siya ang nagliktas sa akin at wala akong ginawa
tungkol dun. Wala akong iniambag tungkol dun. Siya ang gumawa, siya ang naghirap, at ang sinabi lang sa akin ng Panginoon ay, manampalataya ka dyan, maniwala ka dyan, dahil iyan ay bibigyan kita ng katwiran. So saan ngayon tayo lulugar? Saan tayo pupunta? Saan tayo mananampalataya? Doon ba sa mga nagtuturo sa inyo na kailangan nating maglingkod para mapatunayan natin na makalugod tayo sa Diyos, kailangan nating tumulong para tayo ay mapatunayan natin na tayo ay ligtas? Kailangan magbigay tayo ng ganito, sumunod tayo sa ganito, kailangan ng ganito. Hindi diyan. Ang kaligtasan is one-time event. Imputed righteousness, paglalagay ng Diyos ng katuwiran sa atin, paglalagay ng Diyos ng espiritu niya para tayo ay ma-declare na ligtas. At iyan ay galing saan? Galing yan sa pananampalataya or paniniwala na siya ang nagligtas sa panahon ngayon. Wala nang ibang kaligtasan kang makukuha kung hindi itong sinasabi ko sa inyo. Kasi lahat ng sinasabi niyong kaligtasan ay mayroon kayong gagawin. Mayroon kayong patutunayan. Sana naman sa mga panahon na to ay ma-realize na ninyo na ang ibig sabihin ng falling away, ang ibig sabihin ng falling away ay hindi ang tumalikod ka na mismong Kristiyano, natatalikod ka, or gagawa ka ng masama, or papatay ka. Hindi iyan ang ibig sabihin ng falling away. Ang falling away ay ang pagtuturo ng maraming Jesus versus isang Jesus lang. Unless na ang Jesus ninyo ay saved by faith, not of works, iyan ay tamang Jesus. Pero pag ang Jesus ninyo ay saved by faith plus works, iyan ay maling Jesus. Okay? So diyan ko iiwanan ang sharing na to ay sana makita nyo na ang kaligtasan natin ay imputed righteousness, na ang Diyos ang maglalagay nito. Ang tawag dito ay external na to sa tao. Hindi na to alam ng tao, Diyos lang ang nakakaalam nito, Diyos lang ang nakakakilala sa mga ligtas. Kung ano man ang action ng tao dito na tinatawag na sanctification, yung mga ituturo ng Diyos, yan na ay ang action ng pagsunod. At sa pagsunod na yan ay mayroong pagkakamali. Pag nagkamali ka, sinabi ng Diyos, grieve not the Holy Spirit. Kasi yung promise niya, you are sealed until the day of redemption. So, iyan ang aral ng Bible, iyan ang aral ni Apostle Paul, kaya ang turo niya ay lean not to your flesh. Huwag mong sundan ng flesh, but lean towards the Spirit para ikaw ay magkaroon ng regalo sa Panginoon na mga 5 kinds of tawag dito? Napakasarap isipin kasi ang mansion ko ay nasa langit, wala sa lupa. Ang regalo ko ay nasa langit, wala dito. Kaya yung 5 kinds of stones na ibibigay niya, sigurado meron ako doon kahit isa lang. So sana ganyan ang maging wisdom ninyo. Sana ay maisip nyo na lahat dito sa mundo na to ay magugunaw at magkaroon tayo ng tinatawag na peace of mind at makonsider natin na lahat tayo ay mamamatay. So let us do good sa Panginoon. Let us serve one God in Jesus' name under the blood of Jesus Christ from the gospel of Apostle Paul. So sana makita niyo yung wisdom, and may God bless us all in Jesus' name. Brother Rasha, kung meron man tayong questions, let us answer them. Brother Rasa, sabi nga ni, sino ba yung nagsasabi nun? Brother Rasa. Russia Vista.
Warning na 'to si Brother Russia talaga. Tagal mag-break. O sige, tingnan natin kung may mababasa tayo. Wala, hindi ko talaga makita. Russia. Hintayin natin, baka nagbe-break lang siya, medyo napagod siya kanina, eh. Nakita ko si Sister Emmy. Shout out, Sister Emmy. Okay, so wala akong makita dito. I think, ako na lang ang magko-close. Bigyan natin ng konting credit si Brother Russia at siya ay siguro sobrang pagod kanina. So, wala akong makitang question kasi, eh. Ayan. Brad, ikaw, full warning ka na sa akin, Brad, ah. Nasa kitchen ako. Ayan, so mga kapatid, Okay. shoutout muna sa ating nasa live. At nandyan si Eme Alfonso, syempre lagi-lagi yan. Si Mushi Bin Amador, isa siyang messianic. Nagpo-podcast din siya sa akin every Saturday. Question niya, kindly raise this question to our host. If Genesis 22 verse 1 explicitly states that Elohim tested Abraham, but James 1:13 firmly declares that Elohim cannot tempt anyone with evil. How does the distinction theological purpose behind the divine test versus a satanic temptation preserve the absolute unchangeable holiness of Elohim's nature? Okay, napakasimpleng intindihin niyan yung purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon is always for good. So it's a test for good, hindi it's a test for evil. So kasi ang nangyayari dito, ang iniisip ng mga tao, tinetest ang tinetest ng God yung let's do this sa different explanation. Every time na we use the word testing, sa purpose of to be good. Yung sinasabi na tinest si Abraham, tinest yung kanyang faith, tinesting doon kay Isaac kung ano ang gagawin. So, yun is for the purpose of greatness or goodness of God. So, doon sa sinasabi naman ng isa, hindi nagte-tempt ang Panginoon na mapahamak ang tao. Never siyang mag-tempt sa ikakapahamak ng tao. So, yan ang isang klaseng kailangan nating maunawaan sa Diyos na hindi kanya ite-test para ikaw ay mapahamak. Let's say, for example, naglalakad ako, lagi kong sinasabi to sa bar. Let's say sa bar, hindi kanya ite-tempt na pumasok ka dyan. Hindi kanya ite-tempt na, sige, pag pumasok ka dyan, ay ganito ang kalalabasan mo. Hindi, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang pumasok diyan. Iyan ang sinasabi sa iyo ng puso or sinasabi ng Panginoon sa iyo na huwag mong gagawin 'yan. Mapapahamak ka, huwag. Iyan ang kind of God na sinasamba ko. Huwag mong gagawin yan. So dahil may free will ka, pag ginawa mo yon, hindi mo sasabihin na, ay, nakalusot, nakaano ko sa pumalpak ako sa testing ng Panginoon. Hindi ganun. The only time na masasabi mo na nagbigay ng testing or pagsubok ang Panginoon ay doon sa kay Job, di ba? Kay Job na talagang binigyan niya ng karapatan at iba to isolated to sa mga kagaya natin na tao ngayon na binigyan niya ng karapatan na pumasok ang ang demonyo sa buhay ni Job kasi nga mayroong sinabi si Satanas doon na kaya ganun si Job ay dahil pinoproteksyonan ng Diyos. So, dahil doon, inalaw ng Panginoon yon, pero nakita nyo naman, hindi nagtagumpay ang demonyo kung hindi napatunayan pa rin ang pagiging makadiyos ni Job.
However, kung mangyayari man sa kagaya sa pagkatao ko, hindi ako ganun katatag, hindi ako ganun ka-strong na kagaya ni Job, pero may sinumpaan ako sa Diyos na sinabi ko, kahit ano mangyari, hindi nila ako mapapaluhod sa sinasambahan nila. Yan ang sinabi ko. Kahit ano pa ang pitpitin nila sa akin, never ever, Lord, na ipagkaluno ko, na lumuhod ako, yung pagluhod mismo na sambahin ko, yung sinasamba nila. Sana hindi ibigay sa akin ng Diyos yun, pero sinabi ko yun na isang bagay na hindi ko pwedeng ipagkaluno sa Panginoon ay yung lumuhod ako sa Diyos na sinasamba nila. So, Barasha, sa sagot dyan, ay wag nating ibigay yung sa pag-iisip na ang Diyos ay itetempt ka para mapahama ka, kung hindi ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng paraan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Next question. Next question natin is galing kay Emmy Alfonso, seal pa din ba ng Holy Spirit kung nahulog na ito sa sin at di na nakitaan ng pagsisisi? Okay, seal pa din yan. Sister Emmy, yung sealed ng Panginoon ay hindi doon sa sin na ginawa. Ang sinelyuhan ng Panginoon ay ang kaluluwa ng believers. For example, ikaw, pag naniwala ka, you become a new creature. So yung creature na yon, iyon yung kaluluwa mo. Nung wala ka pa noon, ikaw ay body and soul. Ibig sabihin, meron kang katawan na flesh at meron kang kaluluwa. Ang tunay na pagkatao mo dyan ay itong kaluluwa. Nung wala ka pang espiritu ng Diyos, ikaw ay body and soul. Ngayon, nung magkaroon ka na ng Espiritu ng Diyos, ito ngayon ay naging new creature. Ito ay selyado ng katuwiran ng Diyos. You are imputed righteousness. Ito ka na ngayon. So ngayon, ito ngayon pagkatao mo ay nababalutan pa rin niya ng flesh. Diyan ka pa rin nakatira. Ganito ang posisyon natin ngayon. So ngayon, pagka ikaw ay nagkasala, anything na pag-inom ng alak, ang napiplis dyan ay yung flesh mo, hindi yung espiritu mo na nasa loob na to. Anytime na makapagmura ka, hindi ang napiplis dyan itong espiritu mo, yung new creature, kung hindi ito yung gawa ng laman. So once na nahulog ka dyan, ang question mo, selyado ka pa ba? Oo, hindi nawawala ito. Ang nangyayari lang ay mas umaangat yung gawa ng laman kesa yung espiritu. Whereas kung babaliktarin mo yan, pwede mong tabunan yung laman na yan at magsilbi ka na magsilbi. May iiwan dito yung laman. May iiwan yan. However, pagka lumalaban yung laman, nagiging ganyan yan at mababalutan yung new creature. Hindi umaalis ang Panginoon sa iyo. Ang mangyayari lang yan, pag nabalutan ka ng nabalutan, ay mamamatay ka na. Ibig sabihin, yung flesh mo, ililibing na yan, kuha pa rin, ligtas ka pa rin. So, bakit mo ngayon pananatiliin yung gawa ng laman? Di ba? Ang gawin mo ay laging meditate upon the Lord, prayer, labanan, bawasan, hindi mawawala ang kasalanan mo, ha? Kasi itong katawan na nakatira sa iyo, kasalanan yan. Habang buhay. Kaya nga mamamatay eh. Kaya pag namatay ang Alexander Santos, or halimbawa, namatay ang Alex, katawan, namatay doon sa lupa. Pero Alex, sa langit. Sana nakita mo, ha? Parehong Paul. Okay na ngayon? Okay na. So, Sister Emmy, sana maintindihan ay ang mortal na away. Ito, si Emmy pa rin yan. Si Alex pa din yan.
lilibing. Pero yung kaluluwa sa Panginoon. So pag nakita mo yung yan, hindi na nakatira sa akin. Okay na? Okay ba, Brother Rasha? Okay. Hindi na ako ang gumagawa ng kasalanan kung hindi ang kasalanan na nakatira sa akin. Pero pag namatay yan, ligtas ka pa rin. So to answer your question, silyado ka pa rin, ligtas ka pa rin, kaya huwag kang patatalo doon sa gawa ng laman at huwag kang patatalo sa mga turo na pag hindi ka naglilingkod, ikaw ay hindi ligtas. Huwag kang patatalo sa ganyan dahil ang mga nagtuturo niyan ay mga wrong Jesus, wrong gospel. Sister Emmy, you are saved when you believed, kaya mag-ingat tayo sa doktrina na nawala ang kaligtasan. Yes, bro. Ito pa rin. Another question dito, if righteousness requires no obedience, why does Jesus say in John 14:15, if you love me, keep my commandments? Okay, if you love me, keep my commandments. Okay, maintindihan natin nung nagsasalita si Jesus Christ diyan, siya ay buhay preaching to the Jew, okay? Nung bumaba si Jesus Christ diyan, ang purpose niya ay to be the King of the Jew. Kung siya ay na-declare na King of the Jew, if you love me, keep my commandments. Sundin niyo ang mga iuutos ko sa inyo, mag-preach kayo sa whole nation na sabihin nyo, nandito na ang hari. Kung idineklara siya na hari ng mga religious leader, ng mga Pharisees, sundin nyo ang iuutos ko sa inyo, pumunta kayo sa buong mundo, sabihin nyo sa kanila na nadeklara na ako na hari, ako na ang sundin nila, wag na ang King of Egypt, wag na ang Hinduism, wag na ang Buddhism, wag na yung kung ano-anong Diyos-Diyosan. Sundin nyo ang sinasabi ko sa inyo kung mahal nyo ako. So if you love me, ang sinasabi ko sa inyo, sa akin kayo manampalataya. Kaya niya sinasabi yan dahil ang purpose niya is to be a king. So dahil hindi nangyari yon, nung pinatay siya at na-resurrect siya, hindi na if you love me, keep my commandments. Kung hindi, binigay ko na kay Apostle Paul ang tamang kaligtasan at iyan ay ang sealing of the Holy Spirit sa gospel na ako ay namatay, ako ay inilibing, ako ay nabuhay para sa mga kasalanan ninyo. Sa mga kasalanan ninyo na itinagas ko yung dugo ko, ang tawag dito ay Gospel of Salvation, na ito ay ang promise ni God kay Abraham na darating ako para tubusin ang buong mundo. So nung pagbaba niya, tatlo ang purpose niyan. Maging hari, hindi nangyari yon. So ano ang next purpose noon? Ay ituro kay Apostle Paul ang kaligtasan na Gospel of Salvation, sealing of the Holy Spirit. Nandito tayo ngayon sa panahon na yon na hindi yung if you love me, keep my commandments. Wala tayo doon. Nandoon tayo na if you believe, you will be imputed righteousness. So pag nasa iyo na to, matatapos to, ira-rapture to ng Panginoon, at susunod doon sa pagbalik niya, second coming niya ay meron pang another 1,000 or millennial kingdom na maghahari siya, na iyon ay panibagong salvation, wala na doong faith alone, wala na doong preaching, kasi siya na ang hari. So anong kailangan? If you love me, keep my commandments. Doon niya itutuloy. Hindi ka pwede magsalita ng masama sa panahon na yon, dahil pag nagsalita ka ng walang yaka, stupid ka, may hatol ka agad ang Panginoon. So ayan understanding the book, you have to know
kung ano yung purpose niya nung bumaba, kung ano yung purpose niya after nung mamatay, at bumangon, kung ano yung purpose niya sa pagbalik niya. So I gave you all of those three messages na ibinigay niya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Next question. Okay, question dito. Sa why does Paul say that God will render to each one according to his works, if works have no rule in the life of the righteous? Okay, give me the verse para makita natin, Brother Rasha. Verse pa to? Give me the verse para makita ko yung purpose Romans kung bakit 2:6. sinabi. Romans Okay, 2:6. Romans 2:6. See, napaka-importante kasi ng verse kasi para malaman natin. Sa Romans 2:6, nakalagay dyan ay, who will render to every man according to his deeds, colon, pagdating sa 7, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Colon, hindi pa tapos, pagdating sa 8, but unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath, comma, 9, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. Wala pang period. 10, but glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Colon na naman, di pa tapos For there is no respect of persons with God. So kung papansin niyo, wala pang period sa 6, okay? From 5 to 10, walang period. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang kausap dito ay Hudyo. I just want to let you know para paikliin ko yung explanation na ang kausap dito ni Apostle Paul ay Hudyo. Na ang nagsisik daw dito, ang gumagawa ay makakamit ng eternal life. Yung gumagawa ng mabuti. Pero sinasabi ni Apostle Paul dito, pero yung magkakamali dito sa mga ganitong klase ay mapupunta yung anguish and wrath of God. So ang wrath of God ay eternal damnation. So ito yung warning doon sa kinakausap ni Paul dito. When you read the context of the book, sa verse 1, sinabi dito ni Apostle Paul ay, therefore, kaya dito mayroong therefore sa verse 1 kasi inexpose niya ang sin of the Jews or Gentiles. Inexpose niya na ang mga Gentile ay kahit na matuwid, makasalanan, yung mga bakla pumapatol sa lalaki, yung mga babae pumapatol sa babae. So ngayon na-expose niya lahat. Wait lang Okay, yung mga in-expose niya ay ang mga Gentiles. Kaya pagdating niya sa verse 1 ng chapter 2, yun ang mga Gentiles. Therefore, eto kayo naman ang sasabihan ko. Yung mga kauri niya, yung mga Jews. Inexcusable, O man, whosoever thou art the judges, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same thing. Sa Tagalog nito, dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Kung titingnan mo to, pinagsasabihan niya yung Hudyo na, kala nyo meron kayong ligtas, ha? Kala nyo, in-expose ko lang yung mga Gentiles. Kala nyo, kayo ligtas. Kayo din. Hinasabihan nyo sila ng masama, kayo ano ginagawa nyo?
Kaya yung mga hinahatol nyo sa kanila, ginagawa nyo rin. So, nung itinuloy niya yan sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, sige. Kung gusto nyong gawin yung works na yan, na gusto nyong patunayan na gumawa kayo ng mabuti, seek eternal life, so be it. Gawin niyo yan. Pero pag nagkamali kayo, anguish and wrath is waiting for you. So ngayon, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, wala. Hindi pwede. Hindi pwede yung mga ginagawa nyo. Kaya kung titingnan nyo yung mga verses dito, sunod-sunod, for when the Gentiles, sa 14 for when the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, this having not the law, are the law unto themselves. Meron din silang sinusunod. Meron din silang batas na sinusunod na nakalagay sa puso nila. Iyon, ine-explain ni Apostle Paul ang difference ng Gentiles dito sa Hudyo na pare-pareho lang tayong makasalanan. So yung question na to, after exposing the Jews and exposing the Gentiles, itutuloy mo ngayon yan sa chapter 3. Anong sabi ni Paul sa verse 1? What advantage then had the Jew? Or what profit is there of circumcision? Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Hindi ba tuli sila? They were circumcised. Ano? Ano? Di ba? Yan ang sinasabi ni Paul. Ano ang advantage nila? Kaya pagdating sa 21, ng 3. Kasi sunod-sunod kasi Romans 1, exposure of the Gentiles. Romans 2, exposure of the Jews. Pagdating sa 3, but now, sabi ni Paul sa 3:21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all that believes. So kung titingnan mo to, kung titingnan mo yung sinasabi, kung titingnan mo yung sinasabi dito ni Apostle Paul, yung righteousness of God ang kaligtasan. Yung righteousness of God is by faith. So yung question nyo kanina na gustong gumawa at nagsisik ng good works para maligtas, iyon ay sarcasm ni Apostle Paul na, sige, kung kaya nyo. Kung kaya nyo. Dahil pag hindi nyo kaya, sa impyerno din kayo. Sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, sa question mo na yun, magsisik ka ng good work. Until when? At anong klaseng good work? Ano yung klase? Meron ka bang listahan na pwede mong sabihin na this guy ay gagawa ng mabubuti para siya mapunta sa langit? So saan papasok yun sa righteousness of God? Hindi ba? Saan papasok yun? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Tapos sabi niya, let's have faith in Jesus Christ. Iyon ang utos ni God at yung righteousness na yon ang ibibigay sa ating katwiran. Where is the work? Diba? Nasaan yung work? So, para mas madali mong maintindihan, basahin mo yung context muna ng chapter 2, read the context, at ituloy mo sa 3 kung ano yung ibig sabihin. Kasi by me explaining this in this little time na meron ako, baka hindi nyo makuha. However, kung i-request mo na gusto mong ituro ko ang chapter 2, ituturo ko yan. Alam ni Brother Rasha na naituro ko na rin yan nasa YouTube, baka pwede mong i-retrieve, naituro ko na yung chapter 2 at nandoon sa file ni Brother Rasha. Kung gusto mo, tingnan mo doon kung paano ko in-explain kasi pag pinikap nyo lang yung few verses and then ibigay nyo sa akin bakit sinabi to,
It's not easy to understand kasi kailangan mabasa ko ang maipaliwanag ko sa inyong chapter 1, chapter 2, chapter 3 para ma-conclude ninyo, yun pala ang ibig sabihin nun. So, Brother Rasha, next question tayo. Question dito, bro. Why did Jesus say, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness," if righteousness is only a legal declaration? Okay, kasi yung mga hunger and thirst for righteousness, kalimitan doon yung mga naghahanap na ayaw nila sa buhay nila sa mundo. Kalimitan doon ay yung mga mahihirap na ano bang klaseng buhay ito? Ano bang klaseng buhay dito? Bakit yung iba mayayaman, yung iba ay kagaya ko na dukha? So, yun yung mga nag-hunger ng righteousness. Yung mga nag-hunger, they hate the world, ayaw nila ng mundo, kaya mas gusto nila ay yung buhay na walang hanggan. So, blessed are those like me who hunger sa Panginoon kasi anong nangyari sa akin, sa sobrang hirap ng buhay ko, nakita ko na, Lord, ayoko po mabuhay na. Gusto ko na lang mamatay sa kamusmusan ng pag-iisip ko, 9 to 10 years old ako, mamatay na lang ako, Lord, pero gusto ko po pag namatay ako ay sa piling ninyo. Dahil alam ko, my God. So, yun yung mga binebless ng Panginoon na kagaya ko na sa musmus na pag-iisip ko, hindi karangyaan sa mundo ang gusto ko, kung hindi I am chasing the righteousness. Ano yung righteousness? Yung katuwiran na don't love the world, hate the world, hate your life so that you can see eternal life. Yun ang ibig sabihin nun. Next question. Okay. Next question dito. Why does Paul command believers to put to death the deeds of the body to live? Romans 8:13. Romans 8:13. Basahin natin. Parang to mortify siguro yan. Mortify the deeds of the body. Romans 8:13? 8:13 nakalagay dito ay, so then Romans 8:13. For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Okay, ito yung two folds ito. Sapagkat kung yung ibig sabihin ng do mortify the deeds of the body. Ibig sabihin, patayan mo na yung gawa ng laman mo. Iwasan mo na yung gawa ng laman mo. Yun ang ibig sabihin ng do mortify. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Ayun nga, pinapatay. Ay mga bubuhay kayo. Ang sinasabi dito ay yung parang kind of parable na kung ipamumuhay mo pa rin ay iyong kamunduhan, wala kang makukuha dyan. Nothing, wala kang makukuha. Let's say, maging drug addict ka or manginginom na lang. Kung manginginom ka, ano ang papatayin sa'yo? Yung atay mo. Yung atay mo dyan, patay na yung katawan mo, you shall die. Hindi naman ibig sabihin nun ay sa impyerno ka pupunta. On the other hand, sinabi dito na kung ang buhay. Yun ang tunay na dapat mong ipamuhay. Kaya, do mortify the deeds of the flesh. Patayin mo na yung gawa ng laman, huwag ka nang mag-addict, huwag ka nang uminom, huwag ka nang manigarilyo, you shall live. Ibig sabihin ng you shall live, mapapanatili mo yung paglilingkod sa Diyos nang ikaw ay mayroong karangalan at magkakaroon ka ng tinatawag na tawag dito, yung kaluwalhatian sa sarili mo na ikaw ay nakakasunod sa Diyos kasi you are not going to be convicted na ang sama-sama ng ginagawa mo.
ligtas ka na, sama-sama mo pa rin. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul na you shall live kasi yun ang true life, yung paggawa ng pagsunod sa Panginoon. Iyan ay doktrina or sermon kung paano ka mabubuhay. Hindi yan yung literal na pag namatay ka, patay rin ang kaluluwa mo. Okay? So, ganun natin intindihin ang mga ganyang klaseng verse. Brother Rasha. Okay. Comment ito galing kay Sis Emmy. May work naman 'di ba bro Alex? Yun lang na ang work na makikita ay bunga na ng pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Yes, meron talaga. Meron talaga sa yung work, lahat ng work ay hindi yan kasama sa kaligtasan. Kasi ang ipini-preach ko nga dito ay wag niyong isama ang work para magkaroon kayo ng maintenance ng kaligtasan. Tricky kasi yan sa mga tao nagtuturo ng ibang Jesus. Sinasabi nila na, hindi namin sinasama yung work. Ito ay bunga ng aming paglilingkod sa Diyos. Pero sinasama nila sa sermon nila, kung hindi naman kayo nakakasunod, baka hindi kayo Kristiyano. Baka hindi kayo ligtas. So, nandoon yung tinatawag na psychological grudges of preaching na, o nga, no, baka hindi ako ligtas. Kasi hindi ako nakakapagbigay. Hindi ako nakakatulong. Minsan, pagkain na to ng pamilya ko, kinokonsensya pa nila ako na ibigay ko sa kanila kasi hindi ako nakakasunod. At pag hindi ako nakasunod, sasabihin nila magnanakaw ako dahil ninanakawan ko ang kaba ng Diyos. So, iyan yung danger ng mga nagtuturo sa inyo na they pretend to be preachers na sasabihin nila na makinig kayo sa akin. Maglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Kasi pag naglingkod tayo ng tapat, yan ay nakakalugod sa Diyos. Hindi natin sinasabi na yung paglilingkod natin ay para sa kaligtasan. Hindi natin sinasabi yan. Basta tayo ay maglilingkod at dahil tayo ay mga ligtas na, tayo ay naalagaan ni Kristo. Pag yan ang nadinig ninyo, ang gandang pakinggan, di ba? Pero may danger dyan. Yun yung sinabing positive. Ito naman yung negative. So, okay. So, paano naman natin masasabi ngayon na tayo ay tunay na Kristiyano? Hindi naman tayo tumutulong sa kapwa. Wala naman tayong ginagawa. Kung magbigay tayo, kakaunti lang. Paano naman natin mapiplease ang Panginoon yan? Hindi ba nagpunta tayo dito para ibigay ang 100% natin? O bakit kulang-kulang? Nagpupunta lang ba kayo dito para ano? Di ba? So, iyan ang danger ng ganyang preaching. So, ang dapat na marinig nyo na preaching, Sister Emmy, ay ganito. Pag nag-gather ang mga saved Christians sa church, hindi magsasabi ng pera. Hindi magsasabi ng hindi kayo ligtas. Kung hindi ganito ang preaching. Ganito dapat. Okay, nandito na naman tayo. Let's praise God. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon at ngayon sige mag-share tayo ng mga bagay na nagawa natin at kung sino man dyan ang mga tao na konti lang ang nagawa, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay, marami tayong mga sakit-sakit pa rin sa katawan. So, iwasan natin yan. Sino ba yung mga daldalero dito, mga chismosa? Bawasan na natin yan dahil tayo ay ligtas na. Sino ba dito yung mga naninigarilyo pa? Baka bawas-bawasan na natin yan dahil tayo ay ligtas na. So, lahat ng mga ginagawa nating mali, unti-unti nating bawasan dahil tandaan nyo, yan ay nakakasira sa katawan natin, yan ay hindi tamang paglilingkod. Unawain natin na ang ating katawan ay para sa paglilingkod ngayon, para naman pagdating natin sa langit ay mayroon tayong regalo. Huwag kayong mabahala yung mga sinabi ko ay warning lang para huwag kayong magkasakit. Pero overall, ligtas na tayo ay nasa body of the believer. So sa linggo, sana kung meron man tatayo dito magbibigay na example sa mga ginawa niya para matularan, para magaya, hindi para maligtas dahil tayo ay ligtas na. So magandang araw sa inyo.
at humaya kayo mapayapa. Balik tayo dito sa 1 linggo. Gathering ulit tayo at kumain na tayo dyan sa labas. Ganyan ang samahan ng saved believers. Hindi yung merong pera dito, merong pera doon. Pag ang narinig mo, yung kagaya ng sinasabi ko, yan ay ang tunay na Kristiyano at tunay na lingkod ng Diyos. Barbara siya. Okay. Shoutout sa ating mga nasa live, no? Nandyan pa si Brother Mushin bin Amador. Sabi niya, if only the host knows the deeper explanation of the book of Jubilees about this scenario, he would settle this easily. Thanks, bro Rasha. Okay, ang Jubilees, may pag-aaral din ako dyan. Yan is every 50 years may ginagawa ang Panginoon. If maybe I'm wrong, every 50 years may ginagawa ang Panginoon sa mga Hudyo. Okay? This is for the Jews, ha? Yung mga Jubilees. Hindi ko alam kung tama ako sa 50 years. Meron siyang ginagawang Jubilee. Every 50 years, meron ginagawang maganda or pangit ang Panginoon pagdating dyan sa mga Hudyo. So, meron akong aral dyan, and if I'm not mistaken, kung hindi ako nagkakamali, I may be wrong, kailangan yata ay 40 or 40 jubilees to end the world. 40 times 50. Yeah, may aral ako dyan. Mathematically, meron niyang kailangang gawin para 40 times. Yeah, 40 times 50 is 2,000. Okay, so meron diyang significant na ito ay hindi for the Gentiles. Ito is about the end of the world. Hindi ito for Christianity. This is about the tinatawag na 70th week of Daniel, which is the prophesied by Daniel na diniscuss ni Apostle Paul or ni Matthew diniscuss niya. Book of Daniel and Matthew discuss the Jubilee, kung ano mangyayari. So ibang topic 'yan. I know a little bit about it, not too much. Yan ay for the Jews. Next question tayo. Siguro last question, bro, galing Okay. sa akin. Pag sinabi mo kasing righteous pa in technical dictionary, Mhm. ano siya, parang meron kang ginagawa ba, like mabait ka, yung mga ganyan-ganyan, or tumutulong ka, how you parang paano mo siya i-reconcile in definition muna yung word na righteous, lalo na pag ginagamit sa normal na pag-uusap na righteous yan kasi mga ganyan-ganyan may ginagawa yan. However, you explain na parang yung gawa doon walang connection doon sa righteousness. Okay. Yung Tagalog ng righteous ay katuwiran, di ba? Tuwid, matuwid ka, di ba? Righteous means katuwiran ng action, katuwiran ng gawa. So, lahat ng maganda mong gawin, iyon ay katuwiran mo. Matuwid ka sa pagtulong, matuwid ka sa trabaho mo, matuwid ka sa pagsisilbi mo sa amo mo. So, yun yung righteousness mo. Righteousness mo yun. Katuwiran mo bilang tao. So, isasama ko dyan yung justification. Yung justification, ang tawag doon sa katuwiran mo, na-justify mo sa sarili mo na halimbawa, nagkaroon ako ng magandang performance sa trabaho, nagkaroon ako ng trophy, yung justification ko sa sarili ko, self-justification, self-righteous, ang galing ko. Ang galing ko, nagawa ko yun. I justify myself, kaya ako nakuha yung trophy na to, dahil magaling ako. Dahil sa katuwiran ko, ang galing ko. So, yun yung righteousness ko. Ito bang righteousness ko na to ay pwede kong isama sa kaligtasan?
ano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan naman ay righteousness of God. Righteousness of God ay katuwiran naman ng Diyos. Righteousness ng tao ay katuwiran ng tao. So ano ang ginawa kong maganda? Nagtrabaho ako na maganda, nagkaroon ako ng trophy. Ano naman ang katuwiran ng Diyos? Ang katuwiran ng Diyos ay ipinadala niya si Jesus Christ upang mag-alay ng dugo at sinabi niya na pagka ito ay pinanampalatayanan nyo na siya ang tagapagligtas, kayo ay bibigyan ko ng katuwiran ko. Kayo ay lalagyan ko ng righteousness ko. So, Lord, I believe that. Naniniwala ako, Lord. So nung naniwala ako, ibinigay sa akin ng Diyos yung katuwiran niya. Yung righteousness niya, ibinigay niya sa akin. Ngayon, kaninong katuwiran yung kaligtasan ko? Galing sa Diyos. Kaya ako ligtas. Yung righteousness ko, walang ambag dito sa ginawa ng Diyos. Wala. So, paano ko i-identify yung righteousness ng tao? Magandang gawa ng tao sa paglilingkod sa tao. Itong magandang gawa ko na to, pwede kong ilingkod sa Diyos na, Lord, tutulong po ako para ito ibungan ng kaligtasan ko. Kailangan maintindihan natin yung dalawang klase ng righteousness. Righteousness of man ay magandang gawa ng tao. Righteousness of God ay magandang gawa ng Diyos. Ngayon, pwede bang magligtas ang magandang gawa ng tao? Hindi. Pwede bang magligtas ang magandang gawa ng Diyos? Yes. Ngayon sa English, can the righteousness of man save you? The answer is no. Can the righteousness of God save you? The answer is yes. So kailangan makita natin doon what kind of righteousness ang makapagliligtas sa tao. Nadala siya. For example naman sa Bible, bro, dito Mhm. sa 1 John 3:7, whoever practices righteousness is righteous. Itong word na practices pa, Mhm. ano to gagawin? Anong gagawin nito? Or ano ba to? Hindi ba to gagawin o iisipin? Paano ba to? Okay, ganito yan, Brad, ganito. Kaya nga, napaka lawak ng Bible to understand yung righteousness of God, ano? Pagka nakakita ka dyan na whoever practices yung pangit is not of God. Di ba meron ganon? Parang pagka gumawa kayo ng pangit, hindi yan sa Diyos. Yung gumagawa ng maganda ay sa Diyos. So kung gumagawa ka ng maganda ay sa Diyos. Yan ang sinasabi. Pero pag gumagawa ka ng pangit, hindi sa Diyos. So, ang question doon, yung sinabi mo, ano ba tong tinatawag na tong who practices righteousness is righteous? Ang sinasabi lang doon, Brad, ganito, kasimple. Kung ikaw ay nakakagawa ng mabuti, iyan ay sa Diyos. Kaya, sundin mo ang paggawa ng mabuti kasi that is you practicing righteous. Kaya ikaw ay righteous in the eyes of God. Yung mga gawa mo ay maganda. Ngayon sa mga gumagawa naman ng pangit, hindi iyan sa Diyos. So, ang nangyayari, kino-compare niya, ito ang tularan natin. Dito tayo tumulat sa tao na to, na ito ay ang ginagawa ay magaganda. Kumbaga, Brad, iyan ay sermon sa mga tao na hindi nakakasunod sa maayos. Na hindi nakakasunod sa dapat gawin. Pero it has nothing to do about salvation. Walang kinalaman yun sa salvation. Kasi mamaya sasabihin niya, you must know you have eternal life. You should know you have eternal life. Ano, 1 John 5:13.
First John din ang binasa mo. First John 5:13, tingnan mo yung sinabi niya. 5:13 nga ba? Sabi ni John din, "These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God." So kung titingnan mo, I believe in the Son of God. I believe that. Sabi niya, you may know you have eternal life. So, Lord, I believe you na ikaw ay padala as messenger. Kasi maraming messenger, maraming gods. Pag natukoy mo na siya ang tunay na God or messenger, sabi niya, you may know you have eternal life. Now that you have eternal life, okay, Your love, it never fades away. We worship you both night and day. yun nga, yung sa question mo na yun, yung message yun ng kung paano mabuhay ng maayos. Pag nabuhay ka ng maayos, you are of God. Pero pagka hindi ka sumusunod, that's not of God. Parang lumalabas doon na faithless work. Pero mamaya, sasabihin niya, you may know you have eternal life. So, yung sinasabi ko, pag nagsasabi na siya na pangit yan, hindi ibig sabihin nun na wala ang kaligtasan. Kumbaga, dapat maganda gawin mo. Kasi you have eternal life. Yung ginagawa mo, it's not of God. Kaya Satan yan. Ibig sabihin, kaya Satan na yon. Hindi nawawala ang kaligtasan doon. Sermon lang yon how to be a good Christian, Brad. Okay. Siguro, yun lang. Okay na yan. Okay, sige, yan maraming salamat sa mga nagtanong, sa mga nakakita ng wisdom. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang salvation natin ay imputed righteousness. Ito ay ilalagay sa atin ng Panginoon. Katwiran niya, yung katwiran niya is equivalent to espiritu niya na iseselyo sa atin, na ito ang magiging advocate natin to fight. Ibig sabihin, ito ang magko-convict kung ano yung tama, kung ano yung mali. Hindi ibig sabihin nun masusunod mo, ha? But merong message how to follow. Kung paano magkaroon ng tamang conviction, yun yung pag-aralan pa natin ang mga sinasabi ng Panginoon para magkaroon tayo ng tinatawag na righteous living. So yun lang muna ngayon at mag-iisip tayo ng panibagong wisdom, panibagong sharing na tandaan nyo, ito ay walang money, walang involvement ito ng kahit isang kusing at ito ay galing sa Panginoon para mawalan kayo ng tinatawag na natakot na baka magbibigay ako ng pera, baka kailangan kong gawin to. Wag ganon. Itong binibigay ko sa inyo ay gospel of salvation, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. When you believe the gospel of Paul, under the blood of Jesus Christ, ito ay misteryo na ibinigay kay Paul. Kayo ay magkakaroon ng kaligtasan. For the grace of God, ikaw ay ligtas. Ito ay galing sa pananampalataya nyo, not of works. Ito ay regalo ng Diyos na sana makita nyo para magkaroon kayo ng salvation, eternal life, everlasting life. At ito ang aking prayer na sana maintindihan nyo. In Jesus' name, Amen. So, dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander. Please follow him, mga kapatid, kung gusto nyo pa na magsuri sa kanyang pananampalataya. At syempre, dito din sa Russia Vista, mga kapatid, sa profile ko, dahil dito ako laging nagla-live kay Pastor. Every 10 p.m. yan. At marami pa. Meron pa mga debates na pending pa nga. So, mga kapatid, please follow me. And also sa ating YouTube channel, Russia Debates TV. Dahil nandun ang mga podcast ni Pastor sa mga iba't ibang topics. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.